yan. Bagay sa tag-ulan. Masarap, malasa, at malinamnam. Yan ang pospas ni na James at Teresa dito sa Barangay Mali, San Mateo, Rizal. Negosyo ng pamilya na nasimulan mula pa noong 1968. Marami nang nahainan na ang pospas na ito at muli itong ipinakikilala ni na James at Teresa sa kanilang mga kabarangay. Kaya binabalik-balikan yung Lola Ines dito sa San Mateo kasi through the years na-establish na namin yung lasa. Subukan natin ang ipinagmamalaking pospas ng San Mateo dito sa Agahan Natin. Magandang umaga po, Kuya James at Ate Teresa. Magandang umaga po. Good morning po. Hello, good morning. Good morning po. Bati naman po tayo sa mga kabarangay natin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga taga-Mali, taga-San Mateo. Ayan po, sir. Good morning sa inyo, mga taga San Mateo. Ayun. Okay. Ilang taon na po itong ating pagbebenta ng postpass? Ito po yung postpass sa mga kabarangay natin. Papakita natin dito. Ayan, sukat natin. Postpass! Ayan po ang postpass. Una, tigit sa lahat, ano po ba itong postpass? Ang postpass po kasi, Tagalog po yan. Postpass po, ano po yan aros caldo, pero in Tagalog po, postpass po siya na kulay orange. Okay. And then, nag-start po kasi ang postpass noong 1968. Originally, ang name po namin is postpass ni Aling Ines. Pero in our time, since lola ko po siya, naging Lola Ines. Ayun po. Okay. At ano po ang laman ng postpass? Ano po itong ano pong sangkap natin? Ang postpass po, marami po kaming toppings. Meron po dyan bahay guyab, tinatawag din po siyang bahay itlog. And then may chicken din po, atay, gizzard, balon-balunan, and then manok and itlog. Okay. Sir, sino pong pinagmulan ng recipe na ito? Actually, yung recipe talaga ng postpass is from Teresa's lola. Opo. Siya po talaga naka-invento niyan at nag-establish nung brand na Chinese. Okay. Opo. Okay. At ito po inisip ko ito inihahain sa bahay niyo po, ano? Yes, matagal na po. Bata pa lang po ako, kinakain na po namin yan. At bakit niyo po naisipan na ihahain po sa ating mga kabarangay? Actually, kasi marami nagsasabi na parang gusto nilang ibalik yung postpass ni Aling Ines. So, nag-decide po ako na i-continue since wala naman po sa family namin na sumunod na buksan ulit yung Lola Ines. So, nag-start po akong buksan siya noon, I think 2010 sa Montalban, Rizal. But, nag-stop po ako noon and then, nitong 2022, ni-reopen ko po dito na sa Mali. Kamusta po ang reaction? Kamusta po ang reception ng mga kabarangay? Marami pong natuwa, marami pong dumadayo ulit dito sa Lola Ines. Marami nagsasabi na yung taste pa rin po niya ay same pa rin po. Aba, kailangan natin masubukan ito kasi ito na po yun Ito yung pinagbabalaki. Sinasabi natin bahay guyap, ito po yung yung itlog ng yung pong sa manok. Yes. Hindi po ba? Ito po yun. Bahay itlogan ng manok. Opo, yung itlog, bahay itlogan po. Ito pong ating postpass, magkano pong binibenta to? Isang size lang po ba ito? Yes po. Meron po kaming overload na sa 200. Nandun na po lahat ng toppings. And then meron po kaming mga combo na postpass na may kasamang tokwat baboy or meron din tokwa. Ayun. Ito po, magkano po itong bowl na ito? Iyan po, nasa 125 with na po yan, tokwat baboy. May combination na gano'n. Opo. Masarap. Ang maganda po rito yung integridad po ng mismong kaldo, hindi na ako kompromiso, masarap. Saka meron nalalasahan ko yung luya, hindi po ba? Tamang asnan lang, masarap. Saka po mahusay po yung kanin, mahusay po. Yes. Talagang sinasangkot siya po namin ng matagal yan para po yung luya, yung lasa po ng luya, kumapit talaga doon sa toppings niya and then sa postpass. And then yung po namin, yung broth po namin, yan yung pinapakuluan po namin yung mga baboy. Bukod po rito, may mga ibinibida rin sila rito. Iba't iba po, may Japanese pa. Katsudon po ba ito? May katsudon, meron din po tayo mga silog meals. Ito po, may fried chicken. Yan po, isa po yan sa bestseller natin. Bago po yan sa Lola Ines. Dinadayo din po yan kasi parang ang taste daw po niya is yung parang
best chicken in town dito, nakilala natin. So, tikman nyo na lang din po. We have also the canton and then yung mga inasal po namin. Ito po, meron din tayong inasal dito. Siyempre, yung mga silog natin, yung pancit canton. Ano pong bestseller natin? Ano pong dinarayo? Dinarayo po yung pospas. Actually, lahat po, gusto ng lahat. Yung chicken namin, yung inasal namin. Marami nagsasabi na talagang babalik-balikan po nila yung Lola Ines. Sir, ano po ang mga challenges na pinagdaanan natin dito sa ano pong pinagdadaanan natin mga challenges o yung mga na-encounter natin along the way sa ganitong klase negosyo? Siguro ang challenges kasi alam mo naman medyo nanggaling tayo sa pandemic. So yung mga tao hindi masyadong lumalabas. Tapos kami dito medyo liblib na yung lugar. So talagang kami, pinupuntahan lang talaga yung word of mouth. Talagang pag nasabing maganda, masarap ang Lola Ines, nabuhay ulit yung Lola Ines San Mateo, naririnig nila, hinahanap nila mismo yung lugar namin. Opo. Ano pong sa palagay nyo, masasabi nyong sekreto na maaari nyong i-share sa kanila para magtagal pong isang negosyong katulad nito? Ang sekreto po yung sipag at tiyaga talaga. Yung passion mo rin po sa pagluluto. Kasi dapat mabigay mo po yung quality service sa mga dumadayo dito. Siyempre, yung quality din po ng food. Ano po share yung mga aral, yung mga napulot nyo along the way, mga natutuhan nyo po along the way? Dapat talaga, pag nag-open ka ng ganitong business, dapat buo loob mo. Opo. Kasi sa sitwasyon ngayon, talagang mahirap talaga magbukas ng negosyo. Hindi lahat talaga nagbo-boom, kaya dapat talaga medyo matyaga ka. Dapat hands-on ka rin talaga sa pag-prepare. Minsan talaga, maraming beses na kami mismo ang nag-serve do sa mga tao, kami mismo yung nagtumutulong magluto. Opo. Sa palagay niyo po ba, kung halimbawa ay post-pass lang po ang ating inihain o sineserve dito, tatayo ang negosyo? Tatayo naman po, pero siguro kailangan din po nating haluan para mas malakas. Ayun. Ganun talaga. Pero sa strength pa lang nito, sinasabi ko, alam ko na malakas Kasi Mahusay talagang po ito. hinahanap-hanap talaga yan. Na nagbukas talaga kami, maraming magandang feedbacks na nag-post pa lang ako na plano naming magbukas sa social media. Talagang ang dami na talaga nagtatanong, kailan ba magbubukas? Then finally, binuksan na namin. Natuwa yung mga tiga San Mateo, kahit malalayong lugar na kahit from different parts of Quezon City and Metro Manila, sinasabi, ay, bukas na pala yung Lola Ines. Natatandaan ko, bata pa ako, nasama ako ng parents ko na kumain sa postpass na yan. Ano pong plano nyo? Future plans? Ang future plans po namin, I hope na sana lumaki pa po yung negosyo namin. Makapagtayo po kami ng store namin, not only dito sa San Mateo, but syempre sa ibang lugar din po. QC naman. Yes, QC. Pinaplano talaga. Maraming salamat po. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!